Good day mga kaputi. So, ang client ko ngayon ay galing po ng Saudi. So, bali ito po yung mga design na ipapagawa niya ngayong araw. Ang mga napili niyang design ay 3D tapos couple. Bali nung last month ay nag-chat niya sa akin at gusto niya magpa-schedule nitong July kung may available akong slot. Bali sinabi ko naman kay madam na marami akong slot na available. At ang araw na napili ni madam ay June 22. Bali hindi kami natuloy sa araw ng June 22 kasi yung misis ko ay nanganak ng June 20. Bali nag-adjust kami ng 2 araw. Bali June 24 ko na siya natatuan at kinausap ko naman si madam na dahil kapapanganak lang ng aking asawa. Bali nagkasundo naman kami ni madam na okay lang naman daw sa kanya na sa June 24 na lang. Kaya nung araw na na-schedule namin ay dali-dali na agad siyang pumunta. Bali dito po pala ay unahin ko yung may siningit kasi siyang isang design na crown tapos ilalagay ko daw yung Chinese na pangalan sa baba. Bali dito ay inuna ko muna siyang idinikit. At titignan ko yung placement ng kanyang tattoo kung sakto lang ba yung posisyon. At bali dito ay pinakita ko na kay madam kung sakto na sa kanya yung placement ng kanyang tattoo, kung okay na ba yung presyon at nag-approve naman ng ating madam. So bali dito ay gumamit ako ng 7RL na needle para sa mga maninipis na lining. Bali ang ginamit ko ditong ink ay Allegory Ultra Black. Yun po yung ginamit kong black ink dito sa design ni madam. Bali dito ay hinay-hinay ko lang po yung paglalining sa balat ni madam dahil napakanipis po ng kanyang balat at dahil na rin siguro sa manipis yung karayom at kaya medyo nahihirapan ako sa paglalining. Pero tinahandahan ko lang po siya, hindi ko po siya binibilisan or inaapura dahil baka ma-overwork po yung pagtatato ko sa balat niya. Bali nagkukwentuhan kami ni madam na ang sabi niya ay first time niyang magpatato ng 3 design sa isang araw. At dahil sa tagal na rin na gusto niyang magpatato, kaya 3 design agad ang pinatato niya sa isang araw. Bali ang schedule pala talaga namin ni madam ay itong last 2021. Dahil kasi sa COVID, kaya hindi kami natuloy sa aming session. So naintindihan ko naman si madam dahil kalakasan pa lang po ng COVID noon at nag-iingat din po ako. At ito na po pala ang finished product. A total of 30 minutes. 30 minutes po ang inabot namin sa design ni madam. At dito naman po ay isusunod ko naman po ang kanilang couple na mag-partner at pinagpantay ko po ang kanilang kamay para saktong-sakto po yung placing ng nilalagay kong stencil sa kanilang kamay. Bali dito ay mabusisi ko siyang tinignan at inayos upang makasiguro na tama yung pantay ng kanilang mga tato at mahirap naman po kung magkamali kung yung isa ay pantay at yung isa ay tabi. At bali dito ay inuna ko po ulit si madam at para minsanan na po ang sakit at ayaw na rin po niyang magpahinga dahil kapag nakapagpahinga na daw po ang kanyang balat ay baka masakit na daw at kaya dinire-diretso na namin yung pagtatato sa kanya at para matapos na rin siya at susunod na lang yung partner niya. At dito po ay same process din po ang ginamit kong karayom 7RL tapos nag-add din ako ng 11RS needle para sa shading. At dito po ay napansin ko kay madam na nasasaktan na siya dahil siguro dahil sa pulso, nasa pulso kasi yung banda yung tattoo niya. At napakasakit naman po talaga dyan sa may part na pulso. At ito na po pala ang finished product. A total of 30 minutes po. 30 minutes din po ang inabot ng design namin yan ni madam. At dito po, next design naman po tayo ulit. 3D butterfly naman po ang gustong ipalagay dito ni madam. Bali, ito nga po pala yung talagang gusto niyong ipalagay ni madam itong butterfly kasi mahilig ata sa butterfly si madam. Bali, yung unang design na ipinasa niya sa akin ay 3 butterfly pero sa dibdib ilalagay. Pero yung pumunta na siya dito sa shop, nag-usap kami at gusto niya ng palitan at gusto niya daw ay 3D dahil nakita niya sa mga post ko yung mga ginagawa kong mga 3D at sinabi sa akin ng ating madam kung pwede daw ba na yun na lang po ang ilagay niya at doon niya ilalagay sa kanyang binti. At sino ba naman ako para tumanggi, di ba? Kung ano yung gusto ni madam ay susundin ko. Bali dito ay yun din po ang ginamit kong karayong 7RL at ang gamit ko ding ink dito ay Allegory
Bali dito ay hinaluan ko itong ink ng distilled water. Nagpatak lang siguro ako ng mga 5 drops para hindi masyadong malinaw yung sa lining. At kapag magkukulay na ako, doon ko na lang siya dodoblehin. So ito yung sinasabi ko kanina na dodoblehin ko na po siya at kukulayin ko na siya sa loob. Di bali nang medyo malabo yung lining dahil parang blinad line ko lang po siya. At para makuha ko yung pagka 3D nung butterfly na ginagawa ko. At sa mga gustong magpatato ng mga ganitong design, 3D butterfly, PM nyo lang po ako sa aking Facebook page at huwag po kayong mahihiyang magtanong. Yan. Bali dito po ay nasa color packing na po ako. Bali dito ay gumamit ako ng purple na Star Bright. Tapos gumamit din po ako dito ng pink na Star Bright din siya. Pink na Star Bright. Tapos sinaluan ko siya ng konting puti para medyo mag-blend yung kulay. Yan, kung makikita nyo dyan, yan, medyo light pink na yung ginagamit ko dyan. At dito naman po, gumamit naman po ako at bali dito ay gumamit naman ako ng royal blue. Hinaluan ko na lang siya ng konting puti para medyo light lang po siya at hindi siya masyadong dark. At para maganda rin yung pagkaka-blend ng 3D at kulay dun sa ginagawa ko. At ang gamit ko pong karayom dito ay 11 round magnum. Bali nasa puti na po tayo. Ito na po yung pinakamasakit na part. At kung mapapansin niyo po dyan ay medyo na nasasaktan na po ang ating madam. Dahil ito po talaga yung pinakamasakit na ink, white. Yung pinakahuli po yung white po yung talaga yung pinakamasakit. Bali dito po ay nagsha-shadow na po ako sa 3D ni madam. At dito na po yung pinaka-last na gagawin ko sa kanyang tattoo. Bali dito ay nagmix ako ng konting black tapos pinatakan ko ng distilled water. At ito na po pala ang finished product. A total of 40 minutes. Yan, 40 minutes po ang inabot namin sa design ni madam. At bali dito po ay yung partner naman po niya ang magpapatato at sa leeg po niya ito ipapalagay. Bali dito ay tinatanong ako ng ating bossing kung masakit daw ba dito sa leeg at ang sabi ko naman ay okay lang naman po ang sakit niya at normal lang po talaga at tolerable naman po. At ito na po pala yung finished product. A total of 10 minutes. Yan, 10 minutes lang po ang inabot namin sa design ni Sir. At bali dito ay susunod ko naman po yung couple nila, yung Mickey Mouse. Yan po si Mickey. Bali dito ay gumamit din ako, same process din, 7RL at 11RS para sa mga shade niya na itim. Bali dito ay dinandahan ko lang po ang paglalining sa tattoo ni bossing natin dahil ayoko naman ma-overwork yung kanyang balat. Bali isang pasada lang po ang ginagawa ko dyan at hindi ko na po ito dinodoble. Maliban na lang kapag may nakita akong line na mga hindi na talagang nalinyahan ng maayos at faded yung pagkakaline, uulitin ko siya pero hindi naman lahat. Bali dito po ay nagkukulay na po ako sa tattoo ng ating bossing at patapos na rin po ako dyan. Bali inabot po siguro ako dito ng mga 25 minutes na nagawa ko dito sa kanyang tattoo na si Mickey. At talaga naman na nagustuhan nila yung mga ginawa kong design sa kanila. At ito na po pala ang finished product. A total of 25 minutes. Yun po ang oras na natapos ko ang kanyang tattoo. At ito na po yung tattoo ni madam na ginawa ko sa kanya. At ito naman po ang kanilang couple. At sa mga gusto pong magpatato at magpabook sa akin, i-message nyo lang po ako sa akin Facebook page na Raymar Manuel Esteban, Esteban Tattoo, at Esteban Tattoo Kamiling. At huwag niyo po sanang kalimutan na i-share ang aking mga video at para kumalat pa po ang aking mga gawa. At maraming salamat po.